Ay, magandang hapon no mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Maaga tayo ngayon no. Kasi malakas yung bagyo, signal number 5 Batanes. Pero malayo sa amin. Sa ngayon nasa signal number 1 kami. Eh baka mamayang gabi, baka lumakas pa, eh inagahan ko na ho yung mag-vlog, no. Pero nag-uulan na ho dito, no. Pakinggan na natin to. Magbigay tayo reaksyon tungkol dito sa Chinese spy na to. Ha? Chinese spy, nakasamahan ni Alice Goo, kaibigan ni Digong, nagpunta ng Malacanang. Pakinggan natin to. Si Andy's vlog to eh. Ano po yung nangyari last time? Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Pilipino po ako, hindi po ako spy. Ako mga kaibigan, ibabahagi ko sa inyo ito nga pagpunta dito sa Pilipinas. At mismong doon pa sa Malacanang nagpunta itong spy na ito at inimbitahan ni dating Presidente Digong. Ito po, nandiyan na po, malapit na sabihin. In 2018, Xi filmed this video of Chinese leader Xi Jinping in Manila. They were at a state dinner hosted by then Filipino President Rodrigo Duterte. Xi's official invitation to the event is addressed to a Mr. Tang Krang Kai. Maliwanag po mga kaibigan, 2018, nagpunta ang spy na ito na nakakulong, na nagturo kay Alice Goo na kasamahan niya na spy. 2018, nagpunta sa Malacanang at inimbitahan ni dating Presidente Digong na kasama itong pinakamataas na leader ng China. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay matindi ito. Itong spy na kasamahan ni Alice Goo, na kinanta si Alice Goo, ay kakilala pala ni dating Presidente Digong. Nakaabot na. Ganyan natin reaction dyan, no? Alam niyo mga boss, no? Ayan, kakilala pa raw ni Digong, imbita sa Malacanang, ganun-ganon, no? Tsaka spy. Teka. Kakilala ni Digong yung spy. Sabi ni itong vlog na to, no? Teka. Ano bang i-spyin pa rito sa Pilipinas? Ano ba i-spyin pa sa Pilipinas? Hindi. Sa 6 na taon ni Digong, nakipag-utan dila si Xi Jinping. Napasok na nga tayo, di ba? Ano pa i-spyin dito? Ha? Lahat siguro ng kabito-bitukahan itong Pilipinas eh. Memoryado na ng inchik eh. Dahil nga, kusan dikit eh, di ba? Ni Xi Jinping, ito si Digong. Aanin mo, spy, sasabihin naman na sa'yo lahat ni Duterte kung ano meron dito. Di nga ba yung panalo natin sa UNCLOS eh, ginawa lang, pambasurahan lang ni Digong. Hindi niya in-implement. Di ba? Pinapasok niya Pogo rito, open. Nilegalize niya. Ano pa? Ano? Ha? Anong dapat? Anong i-spyin dito? Tatandaan niyo may ambassador galing China bumisita sa Pilipinas. Saan tumuloy? Ha? Sa Davao. Hindi sa Malacanang. Sa Davao. Pag may okasyon sa Davao, sa China, mag-aaral pa ng tong si Sara. Babati siya. Sa Mandarin. Anong i-spyin dito? Di ba? Ito, yung bago lang ho ito, 3 hours ago. Kay Politico Live. Si Alice Goo, posibleng asset, hindi espiya ng China. Pakinggan natin. Dahil tingin ko kulang pa sa ebidensya. Dahil medyo gupit siya eh.
hinihingi siya ng China i-extradite. So ang ginamit niyang dahilan para hindi siya ma-extradite ay yayariin siya sa China. Dahil siya ay dating espiya na bumaliktad. No? At in-expose yung gawin ng China. Kaya parang sa ngayon, parang survival fight na ito eh. Ginamit niya yung term na espiya para siya ay hindi i-extradite ng Thailand sa China. Kaya hindi ko sigurado kung yun ay tunay. Dahil usually, yung mga espiya ay hindi born again eh. No? Karamihan sa mga espiya, talagang tinitrain niya ng matagal. No? Sa tinatawag nating tradecraft o spycraft. Isang farm. Posible at a certain point, siya ay naging asset. Ibig sabihin ng asset, merong mga espiya na pwede siyang gamitin para mag-launder ng money para sa kanilang mga tao. Dahil yung mga grupo na yan, ni Zhejiang, mga sindikato yan eh. Yan ang magagaling sa human trafficking, yan ang magagaling sa money laundering. So pwedeng ipasok dyan yung mga espiya sa kanilang network. Pero hindi siya talaga espiya, pwede siyang asset. No? Dahil mayaman siya, pwedeng ginagamit niya yung kayamanan niya para tulungan yung China. No? So at most, ang tingin ko sa kanya asset, not a spy. No? Not a spy. Tapos, in-implicate niya si Alice Guo. Posible rin yun. Pero usually, yung mga espiya, may mga selda yan eh. Hindi nila kilala ang isa't isa. No? Halimbawa, kung ito ay isang selda, isang cell, kayo lang magkakakilala. Para kahit kayo ay mabunyag, hindi nyo pwedeng ilantad yung iba. No? Compartmentalized. Compartmentalized yan. No? Halimbawa, si Alice Guo, kung siya ay tunay na espiya at hindi siya miyembro ng triad, dapat nung nakalabas siya ng bansa, dumiretso na siya sa China. Poprotektahan siya ron. O kaya, ay hihingiin siya ng China. Bibigyan siya ng diplomatic immunity. Tao namin yan. O kaya, usually, ginagawa dyan, spy change eh. Yung palitan na espiya. Pero wala naman tayong papalit na espiya. Wala naman tayong espiya sa China. Wala naman makakapasok na Pinoy sa China para mag-espiya, di ba? So, yun yung gawin dyan. Kaya, bakit siya pumunta ng Indonesia, pumunta siya ng Malaysia, pumunta siya ng Singapore, eventually, nahuli siya sa Indonesia. Pwede naman siya pumasok sa Hong Kong eh. Tapos sa Hong Kong, pasok na siya, protektado na siya. Kung siya ay tunay na espiya. Kaya posible na si Alice Guo ay asset. No? Dahil siya ay member ng triad dito sa Pilipinas. Yung mga Chinese mafia na nagtayo ng mga pogo. Huwag niyong kalimutan, yung mga pogo ay banned sa China. Dahil yung diba? Yung triad kung natatandaan ninyo, dinidiin ni Senator Trillanes na si Pulong Duterte ay membro ng triad. Yan. Diba mga friend? Kaya, anong i-spyin pa nila dito? Nandito mismo ang isa sa pinaka-miyembro ng triad. Diba? Ayaw ngang pumayag si Pulong na pakita yung tattoo niya sa likod eh. Dahil may number daw yun eh. At patitignan ni Senator Trillanes eh, diba? Pero ayaw niyang pumayag. No way. Yung kita ng mga pogo ay galing predominantly sa China in their billions. Kaya galit ang China sa pogo dahil sinisip-sip yung kanilang revenues palabas ng bansa. Imbis na... Kaya diba sabi nga ng China kay Duterte, huwag kang dyan sa pogo na yan, magkakaano-ano ka dyan. Hindi nakinig si Duterte. Inopen niya pogo, di ba? 400 yata mahigit ang pogo, mga pogo rito building eh. Sa Manila marami, di ba? Diyan, torture, human trafficking, lahat, di ba? Scam, lahat, niligal ni Digong eh. Di ba? Kaya dito nagsitubo para makabuti. Namili ng kung katakot-takot na lupa, di ba? At tinayuan nga 8 hectares, 10 hectares, tatayuan lang puro tuloy. Sa bansa nila umiikot yung pera, yung mga sugarol na mga Chinese ay palabas yung kanilang pera. Kaya anti-pogo ang China. Pero, once in a while, ginagamit nila yung mga sindikato na yan as assets. Para manggulo, para magpasok ng mga espiya na tunay,
para magpasok ng resources doon sa kanilang mga espiya. So ginagamit yan as assets. Halimbawa, nung democracy battle sa Hong Kong, ginamit yung mga triads ng China para gulpihin yung mga nagrarally. Kaya yung pag-disperse. Para hindi ma-identify na yung estado nag-disperse. So ginagamit yan as assets. No? Pero wala yang tiwala ang China sa mga yan. Dahil nga mga sindikato. So for now, in the absence of evidence, ang tingin ko, we have to take yung kanyang confession with a grain of salt. No? With a grain of salt. Posible, pero baka hindi probable. Ganon din si Alice Goo. Posible, pero hindi ka nakakasigurado. Dahil kung siya ay tunay na espiya, bumalik na siya ng China. No? Kaya malamang siya ay asset ng espiya. Yun din na ano ko doon mga friend eh. Hindi siya spy. Hindi siya spy. Pwede asset, oo. Pero hindi siya tunay. Kumbaga sa chess, pawn lang si Alice Goo nung mga spy. Oo, di ba? Pero nandito sila. Dito sila sa Pilipinas. Pero yun nga, mga sindikato sila eh. Pero yung kamo mag-i-spy sa Pilipinas na ano, hindi. Ano yung spy nila sa Pilipinas? Sige nga, tanong ko sa inyo, anong dapat pang malaman ng Incheck sa Pilipinas? Sa 6 na taon, nakaututo ang dila ni Digong. Ang presidente to presidente na ha. Xi Jinping sa siya, diba? Tapos na nga yung termino niya. May nag-courtesy pa siya pumunta rin sa China, diba? Wala man lang sinabi kay Bongbong na makikipag-usap na ulit siya kay Xi Jinping. Kailangan pa ba na spy dito yung presidente na nga kausap ni Xi Jinping mismo eh. Sa 6 na taon, siyempre alam na ni Digong kung saan ka papasok dito, saan ka lalabas. Di ba? Kumbaga yung bahay na to na Pilipinas, bahay ng mga Pilipino, alam na ng China kung saan ang kusina, saan ang banyo, ganun lang kasimple mga pre. Di ba? Montik na nga tayong ginawang probinsya ng China, di ba? Sabi ni Digong, gawin nyo na lang kaming probinsya nyo. Republic of the Philippines, Province of China. Di ba? Maghukay kayo na maghukay dyan sa dagat. Basta 60-40 tayo. 60 bigyan nyo man sa amin, 60. 40 na sa inyo, mayaman naman kayo eh. Di ba? Tawa-tawanan pa, di ba? Yun. Hindi biro yun. Di ba? Totoo yun, dahil nga, andyan na nga sila lahat, tignan mo. Halos, ang kinina nila yung West Philippine Sea, di ba? Yung pinaglaban ni Pinoy, na pinanalunan ng Pilipinas, binasura lang ni Digong. Di ba? Yun. Tsaka, wala ko talaga ng Pilipinas. Todas na to. Ewan ko kung kaya pang bumago, kung kaya lang makakabangon pa. Pero doubt. Kagaya yung line-up ni Bongbong ngayon, mga senatorial na slate niya. Halos wala ka namang pwedeng dyan eh. Halos Digong din mga yan eh. Natandaan niyo si Abalos? DILG siya. Pinatawag siya ni Digong sa Davao. Punta siya. Si Bongbong na yan, presidente. Pinatawag si Abalos sa Davao. Punta siya kay Digong sa bahay ni Digong sa Davao. Gaano kalakas si Digong, di ba? At hanggang ngayon nga, sa mga oras na to, takot pa rin sila kay Digong. Nire-respeto raw nila, sabi ng Quadcom. Pero ang pinag-uusapan na sa Quadcom, yung mga bata na ni Digong. Sinasabi na nga si Digong ang halos mastermind ng mga patayan na nangyayari. Di ba yung Padilla? Kernel din ba yun? Yung ng warden doon sa Davao? Sinabi na tumawag sa kanya si Digong, di naman dinuguan yung 3 Chinese na drug lord na pinapatay. Tinuturo si Digong. Ngayon, eto na naman, yung kay Barayoga. Si Garma.
yung ito, Leonardo. Oh, tinuturo na naman itong Mendoza na silang nag-order, oh, di ba? To, Garma, Leonardo, walang kawala, oh. Yun po ang motive bakit po pinatay si General Barayuga. Enzo Recto, kalaban ng katiwalian at kasinungalingan. Planuhan ang pagpaslang kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga base sa galaw ng mga salarin. Ayon kay Mandaluyong Chief of Police Colonel Hector Grijaldo Jr., mestulang mga hired killer ang suspect sa pamamaslang. Nasakay ng 2 motorsiklo bukod pa sa driver ng kotse na humarang sa harapan ng sasakyan ng dating general ng PNP. Through our personal assessment and our daily assessing on how the criminals execute their planned operation, makikita natin he is a gun. Bubuksan ho ulit yan. Kasi 4 na taon na ho pala yan eh. Natatutulog, wala akong progress. Eh ngayon, bubuksan na naman daw ho. Bubuksan na yung kaso niya si Barayuga, no? At ng kapulisan at iimbestigahan na naman, no? Kung may mangyayari, di ba? Oo. Wala nang nangyari diyan, no? General, no? PMAR, para lang aso, metay. Sandali lang ako nag-imbestiga, wala na. Oh. Ngayon, ayan na, umamin na, no? Perfect in executing the shooting to the victim. Sinabi pa ni Grijaldo na kabilang sa tinitingnan nilang anggulo ay ang personal at may kinalaman sa trabaho. So, maybe mayroon mga hindi nagustuhan kasi mayroon na-cancel yung franchise, mayroon hindi na pagbigyan. Wala pa naman aniya silang nakukuhang impormasyon sa lumulutang na balita na sangkot dati si Barayuga sa illegal na droga noong nasa PNP service pa ito. Nandito, yun po ay pangyayari noong July 30, 2020 kung saan pinaslang si Attorney Wesley Barayuga. Mamaya ikukwento ko po sa inyo or i-establish po natin pero base sa salaysay niya para masigurado natin sino ang nagpapatay, binanggit na kanina ni Colonel Mendoza, at ang pinaka-importante sa lahat, klaklaruhin po natin kung bakit pinapatay ni Colonel Garma si Attorney Wesley Barayuga. So kung mararapatin mo lang, Colonel Mendoza, para mas maliwanagan talaga ang lahat, isa-isahin po natin yung sinumpang salaysay mo. Sinabi mo sa paragraph 2 noong October 2019, nakatanggap ka ng tawag kay Police Colonel Edelberto Leonardo. Bakit kilala mo itong si Colonel Leonardo? Kasi po dati po akong Regional Drug Enforcement Unit ng NCRPO sa panahon po ni former Chief PNP Camilo Casculan, sir. So na-assign ka sa kanya? Sa Opo, at lahat po ng RDEO chief before may contact po sa kanya. So kilala mong personal itong si Colonel Leonardo? Opo. Nandito po ba si Colonel Leonardo sa kwartong ito? Pwede mo bang ituro saan dito si Police Colonel Gilberto Leonardo? Opo. Pwede mo katabi po ituro? ni Sir Patay. So Mr. Chair, the resource person. Pakitayo nga at pakituro mo si Colonel Leonardo. Mr. Chair, clearly the resource person has identified Police Colonel Leonardo in accordance with this affidavit. Tama na yan. Magbibigay na ho tayo ng ano dyan. No? Itong Police Colonel Leonardo na to, no? Bakit si Mendoza? Sa dami-dami ng pwedeng tawagan para maging utusan niya na planuhin ang pagpatay kay Barayuga. Bakit yun?
Yun lang kaya, ibig sabihin, alam nitong si Leonardo na to, na tumatrabaho yung Mendoza. Hindi bagito. Di ba? Hindi bagito. Kasi, isipin niyo mga friend, kernel ka, ano ka, kukuha ng, ang ipapapatay mo, general. Siyempre talagang, pag kumuha ka, yung alam mo, na pagkakatiwalaan mo. Kung ano yung ibig sabihin. Di ba mga bers? Kumpiyansa itong si Leonardo kay Mendoza na hindi siya papaltos. 300,000 ho ang halaga niyan eh. Nung deal na yan. Oh, para mapatay si General Barayoga. Oh. General ha, abogado pa. Tsaka may edad na ho. Tsaka yun nga ho, general na yun. Nauna pa kay Garma sa PCSO. Nung dumating si Garma, dating nandun na yung general. Oh. Kuha nyo. Ngayon yun nga, handa na raw tumistigo yung general sa NBI, sa mga kabulstugang nangyayari sa PCSO. Oh. Kaya, pinaligpit na. Eh, yung PCSO, halos namanipula na nito si Garma eh. Dahil puro kamag-anak niya na inaipwesto niya ron eh. Oh. Ayon ho dyan sa Quadcom na yan ha. Ultimo anak niyang may diferensya eh. Naging agent eh. Oh. Ginawa niya agent. Oh. Kinestyon nga ni Dan Fernandez eh na may diferensya anak mo, paano mo naging nagawang ganito, ganito, oh. Eh, trusted daw niya. Yun lang ano niya, trusted. Oh. Talaga ho, nung panahon ni Digong, grabe. Oh. Tsaka, sabi nga ni Atty. Claire Castro, magaling si Atty. Claire Castro eh. A-appoint ba naman ni Digong to ng ganun-ganun lang sa PCSO nang wala siyang magiging pakinabang? Eh, nung na-appoint ito si Garma na ito eh, lalugi ng bilyon-bilyon ng PCSO eh. Oh, tsaka napakayaman ho nung Garma. Oh, di ba? Basta lahat ng dumikit kay Digong at nabi, kaya nga dapat to itong mga general. Tsaka dito niyo makikita mga friend, na talagang ang kapulisan, tama yung sinasabi ni Espinido, na nagamit sa mga kasamaan nung panahon ni Digong. Ha? 30,000 mahigit ang patay. Oh, mga mayor, kung ano-ano, maraming nangamatay nung panahon ni Digong. Oh, ultimo yung mayor ng Abuera, nakakulong na, patay pa rin. Oh. Talagang maano yung panahon ni Digong, mga boss. Grabe yun. Pero yun nga, hanggang ngayon, nire-respeto pa rin ng Quadcom. Yun ang masakit. Mga friend. Oh. Ewan ko kung hanggang saan ang ano to. Pero talagang sa ngayon eh, ICC na lang talaga. Pag hindi pa nakiki-operate itong si Bongbong sa ICC, eh malamang sa alamang. Tapos, kasi dito, ang ano lang dito, yung ulo eh. Sino yung ulo? Yung nire-respeto ng Quadcom. Masyado na hong panis na yung ano ni Digong sa Kongreso, sa Senado, pero hindi siya maipatapatawag eh, di ba? Nire-respeto. Si Bato nga lang eh, di ba? Talagang ICC na lang, wala na hong iba. Basta't ang nangyayari ko sa ngayon sa totoo lang, no, mga friend. Ito Pilipinas, nagiging taguan ng mga pugante. Di ba? Ito, sa nahuli yung isang pugante, doon sa Tuba Benguet, sa bahay ni Harry Roque, doon nakatago. Oh. Di ba? Yung iba naman, nagiging mga nasa Pogo. Nagpapatakbo ng Pogo, yung mga pugante. Oh, mga wanted, di ba? Natanong nga si Alice Go, di ba? Hindi mo alam na pugante itong mga kasosyo mo dito sa Pogo. Oh, di ba? Yun ang nangyari dito sa Pilipinas. Taguan ho ng mga sindikato sa ibang bansa, dito ho nagpupunta. Oh, at yun nga, nagiging sa Pogo. Ano yan? Magkulab na tayo mga boss. Baka lumakas pa yung ulan, yan, malakas na eh. Temari Bernardo, shout out. Mga miyembro niya lang ang naniniwala sa kanya. Mga tanga kasi. Ito yung sa tungkol kay Kibulog, no?
Librado Ludovico. Blessed Sunday morning, karaoke, and to all supporters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe. And Tarantado ulul, sinong uululin mo? Lindol, hihinto. Hihinto yan, whatever. Thanks. Kaya nga, gago itong animal na si Kibulog na to eh. Librado Ludovico dito. Hoy, mga tagasunod ni Kibaliw, sana tagal nyo namang magising o sana o nasa coma pa kayo hanggang ngayon. Isa ay natabi ko si Kibulog eh. Ay, pero mas maganda ito. At saka mahirap yung pagsasabayan ko yung topic. Bukas maganda ulit yung kay Kibulog, no? Demonyo talaga yung hype na Kibulog na yan, no? Ay, grabe. Shout out, Akira Milus. May you have blessed Sunday. Ingat ka palagi, ha? Sabi ni Kalat niya. Akira, sana okay ka lang, ha? Chupisa Bunao, shout out, ha? Good evening po, kuya. At sa inyong may bahay at sa mga ka-warriors. Ay, naku, kuya. Ang mga naniniwala kay Kibaliw ay mas baliw pa kay Kibulok. Totoo yan. Ay, gago. Dapat talaga yung kingdom na yan, eh, tibagin na yan. Oo, ginawang tamba, yung mga pera na nanakaw, dyan nilalagay. Oo, dahil nga, sabi nila, simbahan. Simbahan ba yan? Federico Mandak, shout out, ha. Dapat pagharap ni Kibuloy sa Senado, walang takip ang mukha. Malamang wala nang takip, palagi ko, Federico, ha. Pero dapat mag-ingat ang mga senador, baka mahipmotay sila ni Kibuloy. Pag sinabi nitong hawak niya ang mga kaluluwa nila, at ipapa-stop nito ang mga investigasyon. Yun lang. Eh, psychopathic siya pupuntin. Joe Quiano, shout out. Ang dapat kay Pacquiao, tamaan ng kidlat para di na pamarisan. Totoo yan. Eh, pinapa-stop niya naman yung kidlat. Yan. Si Joe ulit, oh. Baliw lang ang maniniwala dyan. Ang daming ang baliw, eh. O, di ba? Pati, ba't di ka dadami baliw? Akala mo nag-number 1 si Kim, di ba? Ha? At itong 2025 midterm election, malalaman natin kung talagang napakarami pa rin ng baliw. Ha? Pag nanalo si Bongo, si Bato, at si Ipe, Lito Lapid, putik yan. Ay, ko. Ewan. Putik. Federico Mandak ulit. Kaya tama yung sinasabi ni Colonel Espinido na ayon daw sa kanya, ang PMP ang biggest crime syndicate sa Pilipinas. Yun. Totoo yun. Isipin mo yung Garma, kababaeng tao, kayang mag-organize ng mga ganito klase na krimen ayon daw mismo sa testigo na tauhan nila na ngayon ay nakonsensya yata at umamin sa pinagawa sa kanya. Pag nakita mo sa video yung kung gaano kasanay yung hitman, kaliwete pa. Simpleng-simple lang tumira, pera na. 200,000 na yun. 2 putok lang. Pero alam mo, no, Federico, palagay ko to, kaya lumabas itong Mendoza, saka yung nakausap ni Garma, tsaka ni Leonardo. Bakit natatakot na yan eh. Baka siyempre, may alam ka eh. Ha? May alam ka eh. O, di ba? Eh, hindi na si Digong nakaupo. O, di ba? O, may alam ka eh. Mas maganda, iligpit ka na. Baka ganun, ha? Kagaya nangyari sa pumatay kay Kapersi. O, di ba? O, sabi raw sa kanya, tinawagan siya. Ano ka, at dadaanan ka namin dyan at dadaling ka sa safe house. Sinong kasama ko? Sabi. Sino ba yung pumatay kay Kapersi? Nakalimutan ko na, tagal na kasi. Hanggang ngayon, wala pa nangyayari, di ba? Kasi bakit ako lang? Sabi niya. Si ano yata yun? Eskulyar. O, Eskulyar. Bakit ako lang? Eh, ikaw lang ang nakakuha na sa video eh. Kaya ikaw lang ang idadalhin sa safe house. Kaya nakinutuban siya, ba? Hindi siya naniwala dahil alam niya gaganunin siya. Kaya umamin na siya. Lumabas siya. Oh, di ba? Ganun eh. Palagi ko ganyan din naiisip nito si Mendoza sa yung isa eh. Oo eh. Kaya, kasi, kung tama si Representative Fernandez eh, di ba?
tinatanong baka nabayaran o what's it? Kasi 20 years in service pa, bata pa yung Mendoza eh. Oh. Wala na yung investigasyon dyan kay Barayoga na yan, yung pagkamatay, 4 years na eh, wala na, kumbaga sa limot na halos eh. Biglang eto ngayon yung Mendoza oh. Diba? Nakonsensya raw siya. No, diba? Oh, sige nga, isipin nyo mga friend. Nakonsensya. Mukhang sanay ka eh. Hindi sa kasi, yung kumontak sa'yo, hindi basta-basta eh. Kaya ka kinontak, alam nila na kaya mo. Diba? Yun eh. Joseph Rigodon, shout out. Tawa. Mas baliw, mga naniwala. Boing. Marilo Pabianak, shout out Good evening mo tayo sa mga ka-warriors. Natapos na naman ang 1 week at bukas muling magsisimula ang panibagong kaganapan sa ating bayan. Sa mga kagilagilas na krimen na tanging ang ating Diyos ang gumawa ng paraan para mabunyag ang lahat ng ito. Maaring ito na din ang paraan para mamulat ang mga kababayan natin na pumili ng mabuting leader ng bansa na hindi makukuha sa kinang ng salapi. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. Naku, anakoy. Al Olalia, shout out Mukhang malabo yan eh. Dahil yung mga kinuha nito si Marcos eh, puro mukhang pera rin eh. Whiskey, shout out. Pastor Gahasa Alberto Olaer, shout out. Mga kinuha ni Bongbong eh. Bong Revilla, Litula, puro involved sa pangungurakot yan eh. Di ba? Sino pa mga iba dyan? Sus, Mariosep. Alberto Olaer ulit Karoke, nasiraan na ng ulo itong may-ari ng KOJC Kangaroo of Judas Court, si Kibuloy. Malapit na ito ma-admit sa Mandaluyong Mental Hospital. Sigurado doon si Kibuloy magsisigaw, Lindol, stop smoking, Karoke. Yun lang ang paraan ni Kibuloy magpanggap siya. Hindi na magpanggap, talagang baliw eh, di ba? Oo. Paniniwalaan ang gagawa natin. Marilo Pabiat, kanina nanonood ako ng mga pastor ng mga sirari ng ulo. Sa Amerika naman, madami. May mga negro, may taga-Afrika. Yumaman sila lahat. Puro milyonaryo talaga. Oo. Mga estimate nila, $50 million. Putik yan. Lalo yung Benny Hinn, yung Kenneth Copeland. Putik yan. Daming tanga. Hindi lang pala rito sa atin. Na sinasabi na sila Diyos. Nagunggong talaga tao. Marilo Pabian ulit di ngayon na nakakulong na si Gibbs, ibig po kayang sabihin itong mga patuloy na naniniwala sa kabaliwan niya, pupunta din sa kulungan para hingin ang basbas niya. Ay, gising na mga blinded followers ni Gibbs. May tunay na Diyos na lumikha sa inyo. Huwag kayong habang buhay magpalinlang sa isang bulaang pastor na yan. Totoo yan. Mga baliw eh. Ferdinand San Juan, shout out Good evening, Karox. Kung dito sa Pinas ginagawang baby si Gibbs, dapat maalala ng autoridad at mga nasa kagawaran ng hustisya na nakatutok ang US FBI dyan sa kaso ni Gibbs. Hindi dapat magkaroon ng hocus-pocus dyan sa kaso ni Gibbs. Anumang oras pwedeng kunin ng US si Gibbs kung hindi makakatakas. Alam nyo, pag si Kibuloy ang kumanta at nahirapan niyang baliw na yan sa loob ng kulungan at nagkakantayan, maraming ikakantayan. Putik. Maraming ikakantayan. Putik yan. Sigurado. Lalo-lalo na, kalat na yung mga balita na ito palang si Digong, kumakabayo rin sa mga night duty. Putik yan. At hindi lang si Digong. Yung mga ibang close friend daw ni Kibulog. Maraming close friend yan, mga senador, di ba? Pag kumanta yan si Kibuloy, kaya malamang sa ano? Ay, nako. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia.
Michael Edwin, my friend, shout out. Sabi ni friend Sherby, no? Ay, nanang ko po, mahabaging langit, Jesus Maria Joseph, saan po ba nakaratay at nakakulong po ang kakilakilabot na Satanas na yan at nang mawisikan po ng agwa bendeta at nang baka sakali pong humiwalay po ang impaktong sumasanib po sa katawang lupa ng demonyong yan. Huwag ka nga, siya na nga mismo yung demonyo. Grabe. Nakabaligtad na si Kimura po, lumalabas sa burak ng bunganga niyang hayop na yan, Xerox. Nagkamali po yung ating gobyerno na pinagkulungan po dyan sa hayop. Lalo bukas, tignan mo, Tia Delica, bukas yung vlog ko. Yan na mga hayop na yan ang tatapik ko eh. Dapat po dyan nasa kulungan po ng mental Xerox. Akalain mong napapatigil niya pala ang lindol. At dami naman pong mga bugok na sobrang dami naman pong may saya di sa utak at sobrang uto-uto, naniniwala naman po sa kanya. Kung nandyan lang ako, Xerox, hambalusin ko at lalamutakin ko ng asin ang uso niya sa Satanas na yan. Hoy, manyakol na ungas, umayos-ayos ka nga, ha? Sobra na akong pikam-pika sa'yo. Nakoy, talaga lang demontres ka. Ubus na ang pasensya namin sa'yo. Leche ka. Di ko maintindihan bakit VIP treatment pa rin ang binibigay sa'yo. Bakit? Sino ka ba? Andoropot ka? Hindi mo kilala yan? Yan ang pinasok ng katawan niya. Pinasok ng Panginoon. Gago. Ayos-ayusin mo na po natin dapat ang tamang pagpatupad po ng batas sa mga kriminal po na katulad niyang Kibulok na huwag po tayong masyadong magpahalata na dahil po siya ay nakapagpatigil po daw ng lindol at siya daw po ay appointed sa ni Judas. Kayo po ay minig na ang betlog sa takot. Sige nga mga sir, ano po ang kaibahan niya sa ordinaryong PDL na nakakulong sa preso? Mga kagalang-galang na mga men in uniform? Paalala lang po, kung malupit po sa patulas si Manyakol, kailangan din po ni Sir Manyakol na magpadulas sa kanya. Matagal-tagal na rin po siyang uhaw. Kaya wag niyo po sanang ipagdamot sa kanya si Peryong at Dagul. Maging patas at parehas po kayo sa mga sir. Yung pong ba siyang lalayas na po muna bago po kumasok ka. Sa inyo pong lahat po na nagmamahal, ito po ang makulit at asong at inyong Tia Deli. God bless po. At maraming salamat po palagi sa iyo, Xerox. Shout out, Sister Grace. May hirit pa. Di kami magsasawang magdasal para sa iyo. Sana isang araw maramdaman mo ang tunay na presence ni Lord sa buhay mo. Masarap mabuhay at matulog ng mahimbing pag mayroong kang peace of mind at Diyos ang nasa puso mo. Di kami susuko kasi walang imposible kay Lord. Totoo yan, friend, ha? Mamayang gabi, baka makapag-isa pa ako ng vlog, para dyan sa dating banal yung animal na yun, napasok ng demonyo, sa totoo lang. Mary Chat Kumpol, shout out. All the problems of our countries are all fault of Duterte's greed and demonic heart. Totoo yan, Mary Chat Kumpol. Elizabeth Iscare, shout out, ha? Good evening, Xerox. Akala talaga ng kibaliw na to, may totoo siyang power. Hay nako, bobo lang naman ang followers mo kaya nauuto mo sila. At yung mga politikong kunwari believe sila dito sa baliw na to, malamang nakikinabang sila dito sa mga member lang nito. Totoo, may boto. May boto silang nakukuha, o di ba? At sa dami ng pera nito, ayun, mas marami tuloy dumidikit diyan. Hay nako, dapat diyan dalhin na sa mental hospital. At nabubuwang na ito. Matagal nang buwang yan, Elizabeth. Anong nabubuwang? Christian Chengnak, shout out, ha? Eman Escalona, shout out. Mga anak-anak ako po yan. Jeff Ramos, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out my friend, ha? Sabi ni Elizabeth, isa pa Xerox, manyakis pa ang baliw na ito. Kaya sa sobrang pagkamanyak nito, nabuwang na ang utak. At puro babaeng bata pa ang pinagtitripan sa sobrang takaw sa batang babae. Ang sarap nitong pakuluan ng mantika para maging pritong tao. Dapat yung hype na yan, acetylene yung
yung titi niyan, acetylene ang ipamputol. Acetylene, puto siguro. Tapos sabihin ko na lahat. Ang mga nalalaman ko, sabi siguro yung gago nun. Ted, shout out Ikaw palang bagong langit, kaya pala nailagay ka na sa lumang kulungan. Totoo Ted ulit Kung may-ari ka ng langit at lupa, sa'yo ba ang mga pag-aari mo sa Davao o kay Digong? Yun, ang sagot doon. 3J Shop nandito. Kung sinasabi niya, siya ang may-ari ng sanlibutan, bakit siya ang sunod-sunuran kay Diggs? Di si Diggs ang may-ari ng Davao. Totoo yan, 3J Shop ka. Jeng Ipa, shout out Good day, Sir Rox. Ang sarap utusan ng pakyo na to. Pati ng mga taga Davao, pinag-uuto nito at nagpapauto naman sila, di ba? Hindi sila nagpapauto, takot sila. Kaya dapat may manalong ibang mayor na dyan sa Davao. Sana may makalaban naman. Sana, no? Sana. Mga taga Davao, gumising kayo, anak ng puto. Nalulukubang kayo ng kadiliman dyan. Shirley Jaser, shout out. Mga tanga lang ang mahina ang pananalig sa Diyos. Ang naniniwala sa iyo, abnormal na fake pastor. Pero wag ka, Karox. Dito sa lugar namin, marami diyang naniniwala. Minsan, mapapaaway ka lang sa mga tanga. Kaya, napapailing na lang ako, Karox. Ayan, tuloy. Kalaboso ang inabot niya. Totoo yan. Ted ulit Nababanggit sa balita noon na pag si Kibuloy nalipat sa City Jail, baka daw makapagpiyansa dahil nananatili sa krami para di makawala. Yan ang sabi ni PNP Colonel Jean Fajardo. Meron nang na-dismiss yung ombudsman May kaso na na-dismiss. Oo. Ay hindi, si ano yata yun? Si Alice Goo. Na-dismiss. Oo. Unang kaso na-dismiss yata. Basa ko Odelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Sa mga kabosing, laki talaga ng sayad ng manyakis na yan, sir. Ang tawa ko talaga, sir. Kaya ko lang naman kinontent niya, Rodelia para matawa kayo sa kahayupan itong baliw na to. Totoo lang. Ted ulit Nagtataka lang ako, Karox, kung kailan natin kailangan ng mga mabubuting politiko na sa tingin natin ay makakatulong sa bayan. Sila ay nagkawatak-watak imbis na magsama-sama para tumakbo ngayong eleksyon. Tulad ni Shell Jokno, Laila de Lima. Bakit sila umurong sa pagtakbong senador? Si Trillanes at Lenny, imbis na maging senador, ngayon eleksyon, sila ay tatakbong mayor. Yun din, nagtataka rin ako, kala mo, Ted, yun din ang nagtataka ko. Sa ngayon, wala pa tayong nakikitang line-up na mabuting politiko para Senado. Gusto ba talaga nilang magpailalim na lang tayo sa mga kapagsamantala at may hinang pamunuan? Sa vlog ni Atty. Enzo, parang nakita niyang imbis na magsama-sama ang mga inaasahang nating politiko ay nagkakawatak-watak pa. Pagka ganyan sila, paano ang Pilipinas? Sa mga ka-warriors. Sa mga ka-warriors, ba may tatakbong senador? Hindi ako yun. Baka gusto mo, Karo, patay tayo dyan. Makakapag-vlog ka pa naman. Si Atty. Enzo sabi niya, tuloy pa rin ang pag-vlog niya kahit na isa na siyang congressman. Si Atty. Toto Causing, tsaka si Espiritu, yung Makabayan Black, yung mga tatakbo na yun ang natin, mga friend. Huwag na tayong bumoto. Tandaan nyo, huwag na kayong bumoto nang may dugong-digong. Oo. Alam niyo naman kung sino. Si Bato, senador ba ng Pilipinas yan? Hindi. Senador yan. Si Bongo. Senador ba ng Pilipinas? Hindi rin. Si Amy, hindi rin. Si Sara, hindi rin. Diba? Senador sila ni Digong, hindi na Pilipinas. Di ba? Sara, Vice President ba ng Pilipinas? Hindi rin. Di ba? Tayo may kalimidad, nandun siya sa Germany. Kalat ni Baya ulit good morning, Kasani. Basta ginagabi, busy. Ganun lang kasimple yan. Ganun pa man, patutayan mo pa rin sila, Kasani. God bless your family. God bless, Kalat ni Baya. Al-Ulalyaw. Alam ni Kibuloy, maraming uto-uto kaya nagpatuloy siya sa panguuto at sinabayan
niya ng pang-abuso. Halimbawa, ang mga miserabling may isip na uto-uto, mga DDS at mga bulag ding Marcos loyalist. Good day, Sir Rox at mga warriors. God bless. God bless, Al Olalia. David Alin Mendoza, shout out ha. Hello po, Karox. Walang katapusang kibaliw pa din ang topic natin. Sana po magkaroon ako ng pagkakataon na makadopalad niya si Kibbs para mabigyan ng isang kuto sa ulo at baka sakali pong bumalik sa katinuan ng isip. Wala na yan. Matino naman yan, nagbabaliw-baliwan lang yung hype na yan eh. Kasi nga kung matino siya, wala siya pera, o dito siya baliw. Sandra Daisy, shout out. Nakita ba nyo si Pia Cayetano, Villar, Tulfo, Lapid, Amy Revilla, Tolentino, Senate hearing ni Kibbs, Manyakis? Ayun ang tanong. No? Kaya wag nang iboto ang mga ito. Walang pakialam ang mga inabuso ng Pilipino. Maawa naman kayo sa mga biktima. Di ko nga nakita si Cayetano, Pia, Villar, Tulfo, Lapid. Oo, tama ka dyan, Cassandra. O mga pre na, wag iboto Pia Cayetano, Villar, Tulfo, Lapid, Amy Revilla, Tolentino. Yan ang mga hindi dapat iboto. Basta yun nga sabi ko, basta dikit kayo digong, huwag nyo nang iboto, putik yan. Cassandra Daisy ulit. Nakakaya na tayo sa buong mundo, totoo yan. Kaya walang negosyante sa bansa natin, totoo yan. Jack Romansanta, shout out. Dumaan naman si Torre kay Kibuloy. Kaya lang, paglabas ni Torre, kasama na si Kibuloy, nakaposas. Totoo yan, ha? Jack Romansanta ulit. Bravo kay Senador Risa Ontiveros. Si Senador Risa talagang nanguna sa pagkuwakas ng kahibangan ni Kibuloy. Kaya malamang sa sobrang galit ni Kibuloy at ng kanyang mga baliw na supporters, ha? Sandra Daisy ulit. Sana marami pa ang tatakbo na senador, bawat lalawigan ay dapat may representative para kaysa sa mga taga Cavite, mga dynasty na Revilla ang iboboto ninyo ay yung galing sa lalawigan nyo dahil mas alam nila ang paghihirap ninyo basta mahirap din tulad ng nakararami. George Alas, welcome to the club, ha? Sa US, yari lalo yan. Takot na takot sa Amerika. Kasi guilty di niya mabubola yung mga kano. Lalo siyang sisikat doon. May benefits for sure. Yung mga tagasunod. Kaya ayaw umalis sa poder niya. Yun lang yun. Totoo yan. Mary Grace Santos, shout out ha. Good morning, Kuya Rox. God bless. Ingat palagi. Ingat ka rin palagi, Mary Grace Santos. Anita Japon, shout out ha. Good morning po, Sir Roque, and to your loving wife at sa inyong at sa lahat ng viewers mo po. Have a happy blessed Monday po. Stay safe, keep healthy po kayong mag-asawa. God bless more always. God bless, Anita. Anita ulit Wala ng kabaliwan ni Kibulok. Dapat sa mental na siya ikulong. Matindi na ang kabaliwan niya para sa aking opinion. Para matagal ng baliw. Mas baliw yung mga pati si Gibo naniwala. Talo tuloy. Anita ulit yan si Kibaliw. Ang judgment para sa ginahasa niya ay kulong habang buhay. Diyan na siya matitigok para sa akin. Baliw nga talaga yan si Kibaliw. Totoo talagang baliw talaga yan. Hindi lang basta baliw, sira talaga. 3J Siop ulit Si Rox, stop. Magpasalamat ka kay Kibbs at nalaman mong baliw siya. Daan ka muna sa Davao bago ka mag-vlog dyan. Bago ka makapunta sa ikatlong langit, siya muna ang pupunta sa ikatlong langit-langitan. Ewan. Oo naman. Napagod ka kakalakad. 3J Show po nito. Ay, Sir Rox, itong si Kibbs parang, itong si Kibbs pang entertainment na lang. Kahit nakakasuka na siya. Hindi nga natin siya mapatulan kasi nga baliw. As in literal na baliw. Totoo. Pag demonyo. 3J Show ulit Si Kibbs at Cassie Leong parehong narcissistic. Personality disorder is a mental health condition that involves a lifelong pattern of
exaggerated self-importance, a need for excessive admiration, and a diminished ability to empathize with others. Empathize with others. Kaya ang hirap patulan kasi nga wala sa tamang pag-iisip. Dapat talaga siyang ikulong sa mental institution. Pero bago yan, dalhin muna sa USA. O, diba? May mental naman sa USA, di ba? CJ Shop ulit. Sir Rox, itong kapatid ni Michael Yang, marunong naman palang magtagalog, na bigla ang Quadcom. Napatagalog bigla. Ay, kawawang Pinoy, niloloko sa sarili nating bayan. Totoo yan. Reynaldo Gonzalez, shoutout. Sir Rox, malimit daw ipalit kay Aimee sa lineup. Sir Rox, malimit daw ipalit kay Aimee sa lineup for senator ay vlogger like Batang Manila Toits, Model of Manila, and Coach Jarrett. Ganun. Ay, mission accomplished mga boss. O baka mamayang gabi pag hindi malakas sa ulan, baka makaisa pa tayo. Pero off topic tayo. Baka matopic ko yung ano ko. Isama ko mamaya yung aking hipag na baliw din, ano. Magandang hapon po mga boss. Pananampalataya, kailangan matibay para hindi tayo mapasok ng mga demonyo sa ulit. Pag nanonood ako ng mga buhay ng mga milyonaryo, sabi ko talagang tama ang aking hinala. Nandito ang paraiso, nandito ang impyerno. Diba? Ayun ang langit. Pag marami kang pera dito, para ka nasa paraiso. Diba? Tama ko. Takibo, pag panood ko yung mga sobrang yayaman, lalo yung mga nasa Arab, yung mga hari-hari, kako, yan ang mga nakahiga sa pera, na lahat ng gustuhin, nakukuha. Nasa paraiso sila. Diba? Pero pag nanonood ako sa North Korea, naaawa naman ako sa mga ang nasa paraiso lang, yung demonyo. Sarap ng buhay, putik yan. Ewan. Basta maniwala po tayo, meron Diyos. Diba? Kasi nga ulit-ulit pag nakagawa ang tao, nakopya niya ang buto ng mangga, ginawa niya ang component ng buto ng mangga, tinanim niya, tumubo, walang Diyos. Magandang hapon po mga boss. God bless.